Okay, kumusta? Isipin niyo to, isang empleyado, bigla na lang hindi pumasok. Nag-AWOL. Nako, pamilyar na sitwasyon yan sa maraming workplace, di ba? Pero ang pinakamalaking tanong, paano na yung final pay niya? Lalo na yung pinaghirapang 13th month pay. Well, ngayon, sisilipin natin kung ano ba talaga ang sinasabi ng batas tungkol dito. Ito yung tanong na laging lumalabas, di ba? Nag-AWOL ako, so goodbye na rin ba sa 13th month pay ko? Marami kasing naniniwala na pag umalis ka ng walang paalam, automatic na yan, forfeited na, parang parusa. Pero, totoo nga ba yan? At ang sagot, isang malaking hindi. Tama ang narinig nyo. Yan ay isa sa mga pinakakaraniwang workplace myth. Kasi, ayon mismo sa batas paggawa natin dito sa Pilipinas, hindi porket nag-oval ka ay otomatiko ng paso or forfeited ang 13th month pay mo. Medyo nakakagulat, no? So, teka, paano nangyari yun? Paano ka protektado? Dito sa unang section, ipapaliwanag natin kung bakit. Dahil kahit ang isang empleyadong nag-AWOL, may karapatan pa ring matanggap ang kanyang prorated na 13th month pay. Yes, prorated. Para malinaw ang lahat, ano nga ba ulit ang 13th month pay? Tandaan natin, ito ay isang mandatory statutory benefit. Ibig sabihin, utos to ng batas sa ilalim ng Presidential Decree 851. Hindi ito bonus para sa good performance o loyalty award. Ito ay karapatan mo bilang manggagawa, hindi isang simpleng gantimpala. At napakatibay ng legal na pundasyon nito. Ito ang mga dapat niyong tandaan. Una, gaya ng sabi ko, karapatan to, hindi premyo para sa mabuting asal. Pangalawa, lahat ng rank and file employee, basta nakapag-serve ng at least 1 month, entitled na dyan. Pangatlo, at ito ang crucial, ang halaga ay base sa kung ano ang kinita mo, hindi sa kung paano ka umalis. Kaya naman kung may policy ang kumpanya nyo na automatic forfeiture daw pag nag-AWOL, teka, malamang na illegal yan. Okay, so ngayong alam na natin na may karapatan ka pa rin, paano naman natin kukumputin kung magkano ba talaga ang dapat mong matanggap? Huwag kayong mag-alala, hindi to rocket science. Sobrang simple lang ng proseso. Ito ang opisyal na formula galing mismo sa DOLE. Simple lang, kunin mo lang yung total na basic salary na kinita mo sa buong taon, tapos i-divide mo lang sa 12. Yun na yun, ganun lang siya kadali. Kitang-kita kung paano ginawang simple ng batas para maprotektahan ang karapatan ng bawat empleyado. So para mas madaling intindihin, i-breakdown natin sa dalawang simpleng hakbang. Step 1, kuhanin muna natin ang kabuoang basic salary na kinita mo. At step 2, i-apply na natin yung formula. Okay, magbigay tayo ng isang example. Sabihin natin na ang basic salary mo ay 30,000 pesos kada buwan. Tapos, nagtrabaho ka mula January 1 hanggang August 31. Bale, 8 buwan yon bago ka nag-AWOL. So, i-multiply lang natin yung 30,000 pesos sa 8 buwan. Ang total basic salary na naipon mo ay 240,000 pesos. Ngayon, gamitin na natin yung formula. Yung kinita mong 240,000 pesos, i-divide natin sa 12. Ang lalabas? 20,000 pesos. O di ba? Malinaw na malinaw. Kahit nag-AWOL yung empleyado sa example natin, may karapatan pa rin siyang makuha ang 20,000 pesos bilang kanyang prorated 13th month pay. Sige, malinaw na yun. May makukuha ka pa. Pero teka, mayroong ang pwedeng ikaltas o ibawas ang employer mo mula sa final pay na yan? Dito na tayo sa isang mahalagang usapin, ang pagkakaiba ng mga bawas na legal at yung mga bawal. At bago ang lahat, pakinggan nyo to. Napakalinaw ng sinasabi ng batas. Sa Article 116 ng ating Labor Code, sinasabi na ipinagbabawal sa sinumang tao na magbawas ng anumang halaga mula sa sahod ng isang manggagawa. Ito yung legal na panangga natin para protektahan ang bawat sentimong pinaghirapan natin. So ano-ano ba yung mga pwede at hindi pwedeng ibawas? Dito sa kaliwa, yung mga pwede. Halimbawa, mga utang mo sa kumpanya na may pinirmahan kang kasunduan, yung halaga ng gamit na hindi mo na isauli, pero dapat dumaan yan sa due process. At syempre, yung mga mandatory contributions like SSS at tax. Sa kanan naman, ito yung mga bawal na bawal. Multa dahil lang sa pag-awol, yung pag-ipit sa sahod mo dahil lang sa clearance, at yung pagkakaltas ng walang matibay na pruweba. At ito ang pinaka-importanteng tandaan nyo sa lahat. Yung mismong pag-aawal mo, hindi yan automatically na lumilikha ng utang na pwedeng ikaltas sa sahod mo.
Oo, pwedeng maging basihan yan para ma-terminate ka. Pero hindi ibig sabihin nun ay may utang ka na agad sa kumpanya na pwede nilang kunin sa final pay mo. At para sa huling bahagi na natin at isa sa pinakaimportante, sagutin natin ang tanong na, okay, kailan ko ba dapat matanggap yung final pay ko? May deadline ba na dapat sundin ng kumpanya? Ang sagot ay meron. At ang magic number ay 30, 30 araw. Ayon sa DOLE, Labor Advisory No. 06-20, dapat ibigay ng employer ang final pay sa loob ng 30 calendar days. Hindi working days calendar days, simula sa petsa o pagalis mo. Kaya tandaan niyo yung numerong yan, 30 days. So, para recap ang lahat ng pinag-usapan natin, narito ang mga key takeaways. Una, ang 13th month pay ay garantisadong karapatan, hindi bonus. Pangalawa, may karapatan ka pa rin sa prorated amount kahit nag-OWL ka. Pangatlo, ang sahod na kinita mo na, hindi pwedeng basta-basta bawian bilang parusa. Pang-apat, taling mga specific at dokumentadong utang lang ang pwedeng ikaltas. At panghuli, dapat matanggap mo ang final pay mo sa loob ng 30 araw. At bilang panghuli, iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Ngayong alam nyo na ang sinasabi ng batas, ang pulisiya ba ng kumpanya ninyo ay sumusunod dito? Mahalaga talagang alamin natin ang ating mga karapatan para maprotektahan ang ating sarili at ang ating pinaghirapan.